Ang kinabuhi mo niining kalibutan, matahong kini ugi ampingan, labaw sa bahandi o sa bulawan, sa hinungdan na sa dugo kagiulaan. Mahal ikaw o gihigugman na. Ang kinabuhi mo usahay may kalaay, ang palibot daw dili masabo. Sa kang Jesus lang makitaan ang imong gikinahanglan, ang kalipay kabuhong katagbawan. Asa na o asa na ikaw karon gipangitan na. Asa na o asa na mahal ikaw o gihigugman na. Ang kinabuhi mo sama sa bulan ngiyang kamunod nangalimyon. Ang Diyos may katuyoan nimo nga ikaw makadani diha sa gugma o pagtulunan sa Diyos. Asa na o asa na ikaw karon gipangitan na. Asa na o asa na mahal ikaw o gihigugman na. Mahal ikaw o gihigugman na. Mahal ikaw o gihigugman na. Sa tinulang gibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipakita mo nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako mahimo
tinuod lang. Gibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipakita mo nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka nimo. Busa dili ug dili ako mubiya ka nimo, Ginoo. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan karos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunod ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kapaglaom sa atong pagsidiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na paguna. Mag-ampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong higala na wata karon, kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang usa ka mapaglaomon nga programa duyog sa usa ka malipayon nga adlaw kauban sa imong mga kapaglaom. Panimbaya sa kabuntagon. Mga pagpanimbaya nga nagahatag og paglaom kanimo ug kanako. Panimbaya sa kabuntagon. Matag adlaw, alas 6 sa buntag, dinhi lamang sa imong Hope Radio. Og karon, ania ang imong kapaglaom. Gamhanan ka Ginoo, maugta ko siyang daygon ng imong gahom dili kay matugkad. Ikaw ang nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tuburan sa mga tubig. Nga bisan pa niya na ikaw na higugma sa imong mga linalang. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. May buntag kapaglaom. Aniya kita karon sa ato ang programa sa pagtuon sa atong morning devotional or pamalandong sa kabuntagon. Kung si kapaglaom iling o ako inyong makauban sulod sa 30 ka minutos sa pagsaysa sa ato nga pagtulunan karong buntaga. Unas tanan, ang akong gipanimbaya, ang akong mga kabataan, nga kanunay nga nagapaminaw sa atong istasyon, Sabi Joe Mashan, Penny Dale, Lady Vanessa, Ronnie Joyce, and Dean Princess, Carmela Atlas. Kung isa akong kauban karon nga manage atong technical portion of our operation, kung kugihan kayo production managers, kapaglaom, Chavez, mga kapaglaom, o ako po gitimbaya sa kapaglaom G. Joseph D. Uban, si Laila, Salera, Joel, o Carmelotes, Pardilio family usab, ang mga Bescaro family, Retuya, Jerson Mayor family, Pantaliano family, Bacalia family, Rodriguez family. Usab ang panimalay ni Brother Emmy Cambarihan, no? Sa Francis family, Puente Negra, Castalia, Andeno family, Gantalao, Batelo, Igay, Perez family, Rosalita, Alipuyo, Alferez, Lodigudan and family, Malinaw, Higante, Palangi family, Vicente, Montero, Abiliana, Montares, Yongko family, Ondalok family, Ginaling family, Yari family, Dilao, Iyas family, Dexter and Ma'am Ami and family, Buktot family, Tanio family, Fernandez, Apas family, Pitugo family, Ibo family, Daguhoy family, Tagalugon family, Miralias family, Bakulod family, Lin, Relan family,
Alo Baterna, Carbeliado, Nadela, Mahinay Family, Tadina, ug ang mga members of Calatrava Seventh Adventist Church sa Balamban, sa Tuburan, Santa Lucia, Buanoy, Tubig Manok, Liki, Kandumugdog, Taboylan, ug ato mga kamaglaom sa Kaluha nga distrito sa Western Cebu District, both North and South, ug atong kamingawan nga mga kapaglaom o mga kaanib sa Cebu Federation of the Seventh-day Adventist Church. Ug atong mga kapaglaom usab nga maabot sa tuwang pagsibya sa tibok kaumhan ini karon nga atong mga kapaglaom. Karon tugot ko niyo sa pagbasa sa dugukan nga bersikulo sa tuang pagtuon karon kabuntagon, makita sa 1 Corinthians 4:7, no? 1 Corinthians 4:7 nagingon, "For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not?" Sa kung nagingon mga kapaglaom, kay kinsa ba ang nagpabalhin kanimo ug unsay anaa kanimo nga wala mo madawat, apang kung kini imong nadawat nganong nagahimaya ka nga daw ingon sa wala mo kini pagdawata. Nindot kay itong key text mga kapaglaom, ug karon ako mo kamong gidapit sa pagduko sa inyong mga ulo alas pagampo. Among balaan gamhanan dalaygon na Dios sa nakasikitasan sa mga langit, ning mataw-matak na Ginoo sa kabuntagon. Among gipasalamatan imong pag-amuma kanamo uban sa among mga mahal sa kinabuhi. Among mga kapaglaom nga kanunay nagasubaybay dinhi sa AWR Toledo, kung nag-aampo sa Dios sa programa nga magapadayon kini nga mainiton sa pagsabwag sa mga maayong balita ug sa mga manindot nga mahuni sa awit ug sa mga eksperyensya nga naghatod kanamo Dios sa pagsuod diha kay mo Ginoo. Among gidaampo among mga kapaglaom nga imo ikaw magatuyod sa imong kamot ngadto kanila Dios. Tungod kay doon na kami mga kapaglaam nga doon na mga problema sa ilang panglawas, problema usab sa paninapi, problema sa ilang relasyon sa matag panimalay, uban pa mga gumunhap sa kinabuhi nga nagalimin kanila. Among ginampo Dios nga ikaw maghatag kanila comfort ini matak na amo sam ginadapit ang presensya sa balang espiritu nga maghatag kanamo kaalam, maghatag lamdag, magmalampuson ang tanan namang programa Ginoo. Ug among ikalipay kini Ginoo ang pagdawat sa imong mga pulong matag karunugon niya nga naghatod kanamo sa kinabuhing walay katapusan. O Dios nga balaan, ikaw magabuo sa iyong panalangin sa matag usa ka panimalay, usa ka binuhat nga nagapaminaw karon ining among pamalandong sa kabuntagon. Itugot ang kalipay nga Dios noon kini among ginaampo sa Jesus sa bugtong manluwas. Amen. O kumaning ning matahong mga awit, mga kapaglaom mo padayon kita sa atong pamalandong sa kabuntagon. As I look back on this road I've traveled, I see so many times He carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Rejoices when I read the promise. There is a place I am preparing for you. I
know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Praise God for the very nice reader nga ato parang debate. Ato nabati sa mga kapaglaom ang nindot nga mensahe sa awit, no? My Redeemer is faithful and true, mga kapaglaom. Nindot kayo, no? Na in everything He said He will do. Muna ka nindot sa tong manuluwas, mga kapaglaom, sa Ginoong Hesus. Tungod kay unsay iyang gisaad ka na to, unsay iyang giplano alang ka na to, iya diyong pagabuhaton, no? Tungod kay siya faithful and true, mga kapaglaom. Kumusta ka ta, no? And every morning, ingon siya, His mercies are new. Ang iyang kaluoy, ang iyang kuan ginabag-o niya kanunay, alang ka na to. Tungod kay kuno siya, my Redeemer is faithful and true. Matinud-anon siya, mga kapaglaom. Unya, tinuod yun siya nga naghigugma ka na to. Pagkanindot, mga kapaglaom. Kumusta kita ka, no? Unsa man atong gibati sa tuwang manluwas, mga kapaglaom, are we faithful and true? Indot kay mensahe sa awit ng kabuntagon, no? So this morning we will be studying again another topic, mga kapaglaom. Atong title is Sometimes We Want Things Before We Are Ready. So sa kuno, mga kapaglaom, sometimes we want things. Ganahan tayo mga butang apan sa dili pa ta andam, no? Meaning to say nga, usay ba? Mangayo tas Ginoo bisag wa tay kaya mo handle ni ana. Maayo ba makapaglaom, no? So that is a question. Lisod kay ba mangayo tag helicopter nya dili kita ka mo drive o taxi ba, no? Okay, so sometimes we want things before we are ready. So this morning, balikan na to gamay, makapaglaom, mga tong prodigal son. Okay, mo na itong focus karon nga month, makapaglaom. So, human siya makakuha sa iyang share. Kay kining bata agod may pagka disrespectful ba sa iyang papa, bisag buhi pa, ngayo gid siyang bahin. Well, may mapud nga bahino na daan ang mga yuta. Labi nagkabubuton sa tong amahan, pero kanang ikaw jud nag-initiate, makapaglaom ba? Pero it's okay, let us be practical as of this time. Gibahin naman po ng mga yuta. Pero kini nga bata, disrespectful kay human niya kuha, larga din siya. Gibiyaan niya iyang panimalay, ang iyang amahan, makapaglaom. So, is that so much like God, no? He's such a gentleman. Atong Diyos, makapaglaom,
katong amahan nga gi-illustrate sa prodigal son makapaglaom or sa anak nga mausikon, maayo kay ang pagkaamahana. No? Mao gyud ang kahintang sa atong Dios nga amahan makapaglaom. He does not always prevent us desiring those things that are not good for us. No? Say di gani gyud mo pugong nato. Gitagaan dito niya gitawag og free will makapaglaom. Bisa ganig kung di na to isubmitter itong kagalingan kaniya, marag patuyang lang po ta makapaglaom sa itong mga desires, sa itong mga hangyo, atong mga panginhanglanon, kung sa itong gusto, bisag medyo makadaot, ato sayang i-pursue makapaglaom, no? So, no matter what, you still have free will. Muna kanindot, gitagaan nyo ta og free will sa itong buhi nga Diyos makapaglaom. And you are free to want and pursue whatever comes to your mind and heart. It is up to you to decide what you will do with that freedom. So, kining freedom maghihatag ka na to sa itong buhing Diyos makapaglaom. Mao gini nindot makay nga doon na kita freedom makapaglaom. Okay. Based na siya sa ato agyud nga desisyon. Apan hinaut unta nga atong mga desisyon ba atong ipahaom sa mga plano sa Ginoo. Kung Jeremiah 29:11, doon na yung plano ang Ginoo alang nato makapaglaom. Na plan ra ba gyud to prosper us, not only to prosper us in health but also in spirituality makapaglaom. Adam and Eve, wa jud kapasar makapaglaom, di ba? Una sila freedom, una sila free will, kitagaan sila sa Ginoo pagpili, kitagaan sila instruction, apan nahitabo gyud ang hindi inaasahan, no? Sa tao kapaglaom, no? Dili kita maayo nga ilang supako na unsa ang kabubuton sa Ginoo. So, inan silang dili mo magkaon ini nga maong bunga sa kahoy kay sa gihimo ka mo mamatay gid kamo. Mo na nga karon, whether we like it or not, ang kamatayon sigurado makapaglaom, no? Si Saul, si Joshua, doon na siya po ipagpili makapaglaom. Ang kanindot lang po Joshua tungod kay ingon siyang, as for me and my house, we will serve the Lord. Indot kayo. Ang iyang pagpili, onsa, uban siya panimalay, ang kanindot, uban dyan siya panimalay makapaglaom. Nandun sa story ni Lydia, katong nabautismuhan siya makapaglaom. Kuan man sila ni Pablo. Apil po di ang panimalay makapaglaom. Si Cornelio, na-apil po. Nindot kayo na yung mga patriarka ba? Mga leaders ilang panimalay tungod kay ilag yung natingob ang ilang mga kabataan, ilang kapikas kinabuhi, nga dunay nindot kay nga desisyon nga to serve God, no? So, mas buna ko makapaglaom, sometimes we want things before we are ready. In the story of the prodigal son, Jesus said to his son, to this son, no? Squandered his wealth in wild living. So, ito pa makapaglaom, kanabitang nakadawat ang mga panalangin nga we are not ready. Gitawag diri squandered. When you speak of squandered, giusik-usikan makapaglaom, no? Ang resources makapaglaom nga atong usik-usikan dili gid maayo, no? Atuli na may panultion ka daw nga kung ikaw batan-on pa kuno you squandered your health just to gain wealth. Atong usik-usikan sa itong panlawas, overtime to tamas ginhawa, wala tayo tulog makapaglaom. Niya usahay gani buhat mo trabaho na lang tag adlaw ipapahulay ang is Ginoo. Atong usik-usikan ang atong health makapaglaom just to gain wealth. Upon time will come that when we will become old, we squander our wealth to gain our health, di ba? Doon na tigulang na tayo makapaglaom, hurot-hurot na gina itong income. Usaya magsige na lang tag hospital makapaglaom. So that's why in this story, our resources that God has given us is very important. Nga we will utilize it fully, labi na gyud sa buluhaton nata sa Ginoo makapaglaom, no? So this guy, wala gyud niya gi-utilize gani bisag usa lang unta ka crusade gani apil nito bataa, no? But he squandered his wealth. Unya unsa pa gitumoy in wild living. Na he was not all ready for the blessings he was taking for. Sa mga paglaom, di ta ready ba sa mga panalangin nga hatas Ginoo kanto. Dili ta ka mo utilize. We have no plans, no? Alang ni ana makapaglaom. In fact, ang Ginoo nagigiya unta lang kanato nga magplano kita
tungod kay siya unsa makapaglaom, doon na siya plano alang kanato. One of the more powerful lessons of faith from the prodigal son is this: God will sometimes give us what we ask for, even if we do not have the tools to handle it. No? Sometimes, muhatag yun ang Ginoo sa atong gihangyo. Even if we do not have the tools to handle it. The word wild in this passage, tagag-emphasis kining wild living makapaglaom. The word wild in the passage is not as we know it to mean today. Di lang wild nga waldas makapaglaom unsa. At that time, it meant that the way we live put him beyond being saved. Muna yung cool back kayo makapaglaom, no? Nga nag-wild living siya makapaglaom tungod kay nagadala kaniya kanabitang beyond being saved. Nagdala kaniya kanabitang nagpalayo ka na sa kaluwasan ba? Kinibitaw ito mga buhat o sa'yo makapaglaom mga nagpalayo ka na ito sa kaluwasan. Very dangerous makapaglaom. Tungod kay we are not ready for the resources that we have. Mabaguhan ta makapaglaom, labi na ta mukalitag daghag salapi, mausab-usay ito makinaiya makapaglaom, usay, grabe na ta ka, daghan kayo nga mga problema nga mamuabot, even though nga naanaw ta tayo mga resources. Atong pag-alagad sa Ginoo murag mausab na pod gamay kay kumpiyansa ta makapaglaom nga we are in the possession, we have the possession and we have everything. O mauna siya ang gitagag emphasis karon kanang tawag wild living kana bitaw you put him beyond being saved. Nabutang atong kaugalingon kanang layo ra sa kaluwasan ba, no? Nya kuya ora ba kaing ingon dito sa Revelation 21 verse 8 nga ingon, but the fearful, tumadlukan, unbelieving, dili mo tuo sa unsaog istorya magkapaglaom digid mo tuo, abominable, mga dulumtanan, mga daghan dulumtanan sa Ginoo makapaglaom labi na sa mga buhat nga di maayo, mga pagkaon nga dili maayo, no? Ang mga tao mukaon jud makapaglaom bisag dili maayo, dulumtanan siya. Murderers, ang muno makapaglaom, whoremongers, kanang mga adulterous nga mga tao or kanang sa panglawas makapaglaom, no? Lawas nun nga panginhanglan, nag-abusar sila kaugalingon, sorcerers, idolaters, nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang mga bakakon, all liars. Kining bakak na yung makapaglaom, magkapa-impierno po rin, all liars. Nga naman kay matod pa sa Bible makapaglaom nga ang amahan sa tanang mga bakak ang yawa man di ay. Sa ato pag kung magsige kag pamakak may pagkabata-bata jud kasi yawa ba, no? Maayo ba makapaglaom? Bata-bata ka sa yawa, no? Okay. So ingon rin makapaglaom nga all liars shall have this part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. No, makapaglaom. Basta, no? So kato mga buluhatuna makapaglaom kanang magkuan kag Dios, bakakon ka di ka motuo, naghatod ka nimo ngadto sa ikaduhang kamatayon. Kamao ang adto dito sa linaw nga kalayo makapaglaom. Una bitaw kining ato ang mga gibuhat so kini bitaw giingon diri nga put us beyond being saved, no? Gibutang kita kini bitaw nagpagawas ka to gikan sa kaluwasan. A very dangerous thing makapaglaom nga may mahitabo sa mga kinabuhi. So in essence, Jesus was describing someone who had abandoned everything he knew, everything he had been taught, no? Murag ato bitawng gi-abandon, atong nagpalingog-lingog ta makapaglaom sa mga instruction sa Ginoo. Ang napulo kasugo, klaro ka makapaglaom, dili ka magpatay, dili ka mangawat, hinumduman mo ang adlaw pahulay aron sa pagbalaan ini. But men twisted this one. Kabi niya makapaglaom, mingon gi kag kamatuoran kapaglaom, ang tanan mga kamatuoran sa balang kasulatan dapat maghuyon na tanan, di na to banggaon makapaglaom. Nag-usa na sila tanan pag ingon nga walay gisuwat diha nga ang adlaw ipapahulay, adlaw Sabado, adlaw ikapitong adlaw makapaglaom, kung walay gibutang diha nga kun ayaw ninyo himuhi og mga butang unsa mubangga makapaglaom sa kamatuoran, no? Ingon diri. His behavior shook the very foundations, no? Katong prodigal son atong balikan makapaglaom,
ang iya kunong kinaiya nagauyog sa pundasyon of the God-centered principles on which he was raised. Stilan makapaglaom, no? Nag-uyog sa pundasyon sa mga prinsipyo, God-centered principles of which he was raised. So katong batanon makapaglaom, giamuma to siyang amahan, no? Yatiman tumay siyang amahan makapaglaom. Itudluan to sila sa ilahang amahan sa pagsimba sa Dios, sa pagkinabuhi nga Dios noon, nanagko sila makapaglaom, responsable na sila. Apan usay bitaw, no? Sa dihang dagko na makapaglaom itong mga kabataan ba, they have their own decisions. Usay mo gobiyan na sila kana bitawng atong ginatudlo nga God-centered principles. Kabantay mo kapaglaom. Di lalim pagaginikanan tungod kay atong mga bata sa gagmay pa maguyod na to sa simbahan. Am I right? No? Atong madala, atong mga kabataan, gagmay pa kayo. Guson magagamit kayo sa simbahan kapaglaom apan sila mga dagko na sila magkapaglaom. No? Dili na nato ikita dito sa balang alampuan na. No? Di na sila magamit sa bulaton magkapaglaom. Muna nga giingon diri nga katong prodigal son, unsa kuno? Nauyog ang pundasyon sa God-centered principles nga mao ang giamuma kaniya sa ihang amahan makapaglaom. So it is nerve-wracking to think that God would allow us to have blessings where we are not ready to receive. So munay kulba makapaglaom kining duna tayo mga bahandi, mga panalangin nga dili pa ta andam mo gamit niini, di ta kamao makapaglaom. Dangerous of course, bisan sa negosyo makapaglaom, no? Tagaan ka kapital, nga di ka kamao, delikado ra gyud na. Tinda hapay ra gyud na siya, no? Ma-unload yun na yung negosyo makapaglaom kung dili ka kamao. But here is the thing, if he allows, mo'y kanindot niya, hindot niya lain makapaglaom. If he allows it, he knows what he is doing. Kung itugot sa Ginoo nga hatagan ka ni nga potensyal, hatagan ka ni nga talento, hatagan ka ni nga bandi makapaglaom, the resource unsa kanang makapaglaom, if he allows it, he knows what he's doing. Kay bawo gyud ang Dios alang kanimo. No? Have you been praying to God for some things but they have not been coming? Di ba? Nagaampo ba ka makapaglaom nga o nga butang adto sa Dios nga wala pa maabot? Ask yourself if you truly are ready to receive them. No? Pangutan ako sa imong mga kaugalingon kung andam ka na ba magkapaglaom. So, it would not make sense to waste the resources and opportunities. As you approach your Heavenly Father, pray to be ready for those things you pray for. Ready na ka makapaglaom. At wali atong hinumduman ang sugilano ni King Solomon makapaglaom. Di basta-basta ang ihagi kuan makapaglaom, ang gi-manage nga giharian, no? Unya matod pa diri makapaglaom nga sa 2 Kings 5 gitawag gyud siya sa Ginoo in a dream, no? Solomon, nagalakaw ka sa dalan sa imong amahan nga si David sa pagkamatarong. Nindota, no? So before anything else, kato Solomon maglakaw sa dalan sa pagkamatarong sunod sa mga dalan ni David magpaglaom. Nice kayo na siya nga linya makapaglaman. Ito mga kabataan bitaw nga nagalakaw, sumala sa gilaktan silang ginikanan, sa nagtuman sa kabutuan sa Ginoo. In other words, makapaglaman, ang atong mga ginikanan, mao gyud ang modelo sa pagpangalagad, modelo sa buhat sa bulaton, modelo sa tanang mga butang, kalimutan sa Dios tungod kay dunay mga anak na itong makapaglaman nga musubay sa itong mga lakan. Daghan ako nakita ano kapaglaom mga patriarka nga di gani kay magtarong sa pagpangalagad sa Ginoo kapaglaom. Ang mga anak nga paglaom di gyud magtarong simba, di magtarong. So ang mga patriarka importante kay ato ang mga amahan, labi na gyud sa mga amahan kapaglaom. So si Solomon sumala sugilanon sa initial point of his life. Nagasunod siya sa mga lakang ni David in terms of faithfulness to God. Matinumanon siya magpaglaom. So sa ka panahon gipa damgo siya sa Ginoo, gipangutan na unsa may imuhang pangayoon, Solomon, no? 2 Kings magpaglaom. 1 Kings no? Chapter 5 magpaglaom. Gipangutan na si Solomon dito. Ingon si Solomon,
Ginoo, daghan kay ning imong gipahatag kanako nga gi-manage. Daghan kay resources, daghan kay tawo kung gidumala. Unya wa ko'y laing pangayoon nimo. Just give me wisdom to manage this. No? Unsay kanindot sa Ginoo makapaglaom? Well, ang imong gipangayo, granted. I will give you wisdom. Wala ka mangayog sa lapi, wala ka mangayog bulawan, wala ka mangayog kadato, ug unsa pa ang kaalam lang. But you have done the right request nga mangayo kag kaalam. Ug igadugang ko niya mo ang tanan, no? Nindot kay si Solomon kapaglaom. Sa na nagatuyang giharian nga na siya choir, na siya gusto siya nga na choir nga iyang minawa dayon kung gusto siya maglingon niya siya atubangan ang iyang kahimtang perting hayahaya magkapaglaom. So at this moment makita nimo nga kini nga resources nga gihatag ni Solomon nangayo gid siya sa Ginoo how to manage these resources. So mga for the parents, usas ng mga resources mga ato yung mga kabataan, that we can have the potential to manage our children for God's sake. Si Moses makapaglaom, no? Sa Exodus makapaglaom chapter 4, si Moses. So diha nga gisugod siya sa Ginoo pag adto sa Ehipto. Balibad siya, dili siya, di isa ko Ginoo kay wa ko'y kaya na Ginoo. Di sila matuon ako. They don't believe me nga nakakita ko nimo. Nakigsulti ko nimo. Apan unsa may giingon sa Dios makapaglaom. Ingon sa chapter 4 verse 2 ingon nga, what is in thy hand? No? Unsa may naa sa imong kamot? What do you have? So, mo na makapaglaom nga ang Ginoo nasayod jud unsa iyang gihatag nato. Kung di ta ka ma-manage, alamang kung unsa tong mga resources, unsa itong dawat mga kapaglaom, ato yung isandig diha sa mga plano sa Ginoo. So, unsa man diha, unsa may mutanaw sa imong mga resources. So, ang ginaingon diri mga kapaglaom nga unsa? Arad, sungkod. Unsa may gibuhat ni Moses mga kapaglaom? Unsa giingon sa Dios ngadto ka Moses? Sige, ibalibag siya. Iitsa siya. Isalibay ang maong sungkod, nahimo tong bitin makapaglaom. Pag human nakuyawan si Moses, yung sige, guniti ang ikog. So ang sekreto dahil pag dakop o bitin, mag siyang ikog ra, pero alam mo pang pangandoy nga makadakop mong bitin, kaya basig madisgrasya mo. Pero the Bible says, ang pagpatay sa bitin makapaglaom, uluhon siya, ug ang pagdakop sa bitin, ikog ra dahil mong burluton, idagan mo na makapaglaom, di na naka-atake ni mga bitin. Biblical yun, tinuod yun yung balang kasulatan. Maugay instruction. So, si Moses makapaglaom, what is in thy hand? Usa lang kasungkod. Giitsa niya. Ipakita niya sa Ginoo unsaon paggamit ang iyang sungkod. So, if we allow God to use us makapaglaom sa itong mga resources, no? Naagid siya. Atong key text, maugid itong ingon sa itong key text makapaglaom nga, kanang, for who makes you different from anyone else? What do you have? No? Kinitang, what do you have? Unsay naa na ito makapaglaom? Let us dedicate that for the work of God. No? Bisan unsa itong mga plano sa kinabuhi, ato yung ihatag makapaglaom. Tungod kay this is one of the best things nga atong desisyon, our freedom nga ito na angkon makapaglaom. Kung ang atong plano, haom sa plano sa Dios makapaglaom, then we will become faithful in God's sight. At sa kalipay na ito makapaglaom, no? That we have the resources, then God is allowed to use our resources. Magatabang ta sa bulhaton niya, samtang may kinabuhi pagkatamang paglam. Nahutda na gitag oras makapaglam, akong gihi. Sorry kayo, hurot na itong oras makapaglam. Akong gihi panimbaya usab. Si kapaglam, Lodi Godan, no? Good morning kapaglaom. Watching from Hibayo, Giholngan. Devin Alejanio. All the time, salamat kayo, Brother Devin. Oh, you're always with us. Dupa si, Kapitan Joy Andino, salamat for listening. Jeff T. Canyazares, Mercy, Mr. Mercy Paliers Wansing, good morning, diha, Elder. Delia Sikoya, maglaom, of course, itong kauban makapaglaman ito ang production manager kapaglaom Dwayne Murphy. Claves. And Diane Sivatsi,
Sister Dine, salamat for listening there in Uwak, no? Paglaong bibing mahinay, and all the brethren nga ug ato pa gyud nga communication director kapaglaom Lillard Arangues. Sa tanan uban ni Ma'am Sosel, no? Good morning ninyo diha, Ma'am Sosel, Pastor Lillard. And all the brethren nga paminaw kanato karong kabutagon, salamat kayo. O wa na gyud ito'y oras mga kapaglaom. To all the listeners, we are so happy to be with you as we learn the words of God. So kinisi kapaglaom iling nga magaingon ang Diyos nung pagkinabuhi mudangat sa kaluwasan gikan ni Kristo Jesus ug atong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Sa nabilin nga mga gutlo sa atoang panag-uban karon nga kabuntagon, atong pasalamatan unas tanan ang atong Dios sa paghatag og kagayunan o oportunidad sa paghimo niya nato ang matahom nga programa. On behalf of Hope Radio Toledo, we would like to thank our Central Vision Conference President kapaglaom Charles Nogra. No? Usab ang atong pinarangga kayong communication director. Nagsubaybay ka nato karong kabuntagon. Kapaglaom Lillard Arangues, our station manager. Kapaglaom Efren Ortiga, our production manager. Sa makugihon kanunay, di agad makadlaw no anytime, no? Kapaglaom Dwayne Murphy Claves. Og sa tanan nga mga kugihan nga mga media missionaries ug sa tanan nga mga kapaglaom sa inyong magkanunayong pagsuportar sa atong istasyon. Ako kamong gihangyo mga kapaglaom sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong closing prayer. Among balaan gamhanan dalaygon na Dios ang nakasikitasan sa mga langit. Nining matamatak na Ginos kabuntagon. Gikalipay na mo Dios ang iyong pakiguban kanamo. Salamat sa presensya sa balang espiritu. Salamat sa mga mensahe nga mo na hutan o Dios. Hinaut Ginoo nga you teach us to handle our resources. Nga ready kami Ginoo sa mga resources nga mong gibilin kanamo. Labi na gyud sa among panimalay. Nga mao ang pinaka-importante nga resource sa among pagpangalaga diha kanimo. Ikaw Dios magasubaybay kanamo, magagiya kanamo. Among madala unas tanan among panimalay nga na kanimo. Ug usab makashare kami ngadto sa among mga silingan. Daghan butang hamiling kalag madala sa imong tilan. Itugot ang mga kapaglaom namo nga nagapaminaw karon. Ay imong ituyo da imong mga panalangin ngadto kanila Dios. Expand mo Ginoo ang pag-amuma sa tanan mo mga kapaglaom gikan sa labing gamay nga bata hantod sa labing hamtong o Dios nga magkabaton kami sa panalangin Dios non matag karon og unya. Liguna ug dasiga kami sa umbag pangalaga diha kanimo. Ug itugot o Dios nga amo ang faithfulness. May sama unta sa faithfulness ni Ginoong Hesus. Kining tanan namang gitugyan. Uban sa kapasilan sa mga sala sa buhat sa punong una. Sa ngalan ni Hesus nga among bugtong manuluwas. Amen. Okay, good morning once again and happy listening. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. Nagasibya sa paglaom nga si Hesukristo mobalik. Kini ang DYAM FM, ang imong Adventist World Radio. Asa na kamo, andam ng lamesa sa Ginoo. Managpangaunta dito, uban si Kristo. Masadya ang tanan nga mga katawhan. Labaw sa espaghetic bihon ang atong pagakanon dito sa balay nga langit nun. Si Jacob ug Abraham maoy kauban, uban sa mga propeta nga mabasa sa Biblia, uban sa mga matarong tanan. Asa na kamo mga igsoon